Bato o buhangin? Magandang araw ng Huwebes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Blessed Philip Rinaldi. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, Hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay, sapagkat itinayo ito sa batuhan. At ang sino mang nakakarinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas, at bumagsak ang bahay, at kay laking kapahamakan. Paano na ang mga batang paslit na lumalaki sa mapanganib na kapaligiran? Paano na ang mga batang mabuhay ang pinaghuhugutan ng pag-asa? Maituturing ba natin silang nakatayo sa buhangin? Malaki ang impluwensya ng naririnig, nakikita, at higit sa lahat, ang nararanasan ng isang lumalaking kabataan. Ilan sa kanila ngayon ang madali nang sumuko. Kahit hindi pa teenager, nagiging defense mechanism na ang maging matapang pero sugatan ang kanilang kalooban. Sila rin ay may kinikim-kim na daing. Pagod na kaming maghintay. Wala kaming makapitan. Madilim ang aming dinaraanan. Kailan ka darating, Panginoon? Ayon nga kay San Pablo, ang ating Jesus Maestro ang nagtatag ng ating pundasyong spiritual. Wagas ang naging hugot ng kanyang buhay para sa atin. Pero ilan sa atin ang nakakalimot? Ito ang dahilan kaya't marami ang nabibiktima, nasasaktan, at dumaraing. Sana, ngayong Adbyento, hindi tayo nagbibingi-bingihan sa hinaing ng mga inosenteng bata. Ibaling natin ang ating malasakit sa kanila na lubos na tumatangis at kahit musmus pa lang ay sumuko ng umasa. Ayon kay Pope Francis, ang darating na Jubilee Year ay may temang Pilgrims of Hope. Paypayan daw natin ang ningas ng pag-asa na inihandog sa atin. Paypayan din natin ang humihinang baga ng pag-asa ng iba. Sa ating pagpaypay sa pag-asa, tanawin natin ang kinabukasan na may bukas na diwa at kalooban at nagtitiwalang puso. Lakipan din natin ito ng matatag na pananampalataya sa pagharap sa mga nakaambang kapahamakan. Gawin natin ito habang
nakatindig tayo sa pangangalaga ng ating panulukang bato. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak. Alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.